Sumainyo ang Panginoon. Ngayon po ay ika-5 araw ng aming pag-alubinaryo sa karangalan ni San Antonio Abad. At the same time, hindi po araw ng linggo. Balikan muna natin yung ating mga pamilya sa mga nakalipas na araw. Una, si Jesus ito, huwag kayong matakot sa kanyang paglalakad sa tubig. Pangalawa ay anak ng tao na itinaas katulad ng itinaas sa disyerto ni Moises na nagdulot ng kaligtasan, hindi ng kapahamakan. Ang pangatlo ay ang paanyaya na pang-apat ay yung kahapon ay ito ang minamahal kong anak. Tayo ay mga minamahal ng Diyos. Bagamat kayo yung Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito ay tumutukoy din sa Ebanghelyo na binanggit natin yung nakalipas na linggo, nakalipas na araw kahapon. Ang nais natin pagnilayan ay ang bukasyon, yung pagkilos na ipinakita ni Jesus. So, bahagi yung ni Juan Bautista, yung role, yung pagiging tapat sa bukasyon na ipinahayag sa atin ng buong kapal. Si Jesus bilang anak ng Diyos, si Juan Bautista bilang tagapanguna ni Jesus. So, bahagi yun. Kuminsan makita natin yung ugnayan na kung ano tayo at kung ano yung ginagawa natin. So, bahagi yun. At nawa makita natin na yung pagtawag sa bukasyon na tinawag ng Diyos, hindi ko nalalayo doon sa kung ano tayo. Si Jesus, kaya na ginagawa niya sapagkat si anak ng Diyos. Si Juan Bautista, bakit yun ang kanyang pagkilos? Kasi siya ay tinatawag nating tagapanguna na Jesus. Kaya anong sabi niya? Ay ako ay nagbibigyan sa tubig, pero ang darating na higit sa akin ay magbibigyan sa Espiritu Santo. Pinapahayag niya na hindi ako ang Mesiyas. Alam niya yung kanyang katatayuan. At bahagi una, kapag nakita natin yung ugnayan na kung ano tayo at kung ano yung trabaho natin, ay magkalapit. Sana makita mo natin. Kaya nga tayo, sino ba tayo? At ano yung gagawin natin? Tayo yan din, mga anak ng Diyos. Kaya pag sinabi nga kumisan, ba't ka nagpapakabuti? Ay kumisan sabi na natin para mapunta sa langit. Bagaman tama naman yun, hindi naman ang patutungan natin, pero it is a wrong reasoning. Kasi para lang, kaya ka lang magpapakabuti kasi may gagawin ka. Kaya ka lang pupunta sa langit kasi may ginawa ka. Hindi, baliktad. Kaya ka gumagawa ng mabuti kasi ikaw ay tagalangit. Ikaw ay anak ng Diyos. Yung pagiging mabuti mo, it is not only what you do, it is what you are. Ang gumawa ng mabuti. Bakit? Anak ka ng Diyos. Kaya napakahalaga yung tinatawag natin pagkilala sa sarili natin at pagkilala sa ayon sa pagtawag ng Diyos sa atin. Alam niyo yung problema ngayon sa ibo ng ginagalawa natin ay identity crisis. May identity crisis tayo ngayon. Hindi alam ng tao kung ano siya. Yung iba hindi nila alam, babae ba sila o lalaki ba sila? Bahagi yun ang problema natin ngayon. Crisis of identity. Sino ka? Ano ka? Bahagi yun ang pagkilos. Napakahalaga yun. Kaya nga ang kalimitan, binabahagi natin, ang pinagtitibay natin, na namamakita natin, anak ka ng Diyos. Sana sabihin mo sa ating isipan niya, kaya yung mga gagawin natin, gawain ng pagiging anak ng Diyos.
magkakataon. Kasi nga, sabi na natin, nakakalimutan natin. No? Kasi bakit? Kuminsan ang tumitimong sa atin nga rin, no? Ay, kapag nagmumurahan tayo, demonyo ka, no? Demonya ka, no? Demonyeta ka, no? Eh bahagi yun, no? Ay hindi yun tayo, no? Kaya napakahalaga na makita natin kung sino tayo at kung sino tayo sa harap ng Diyos, no? Kaya nagkakunan ni San Juan din yung kanyang tungkulin. Namin bagamat maraming tao nagsasabi na akala nila, si Juan Bautista na yun, hindi isa ng Mesiyas. Anong sabi ni Juan Bautista? No? Hindi ako. No? Kumisan tayo ay nasasanay tayo ng alin, mahilig tayo mga agaw ng roho. No? Kumisan hindi lang lupa ang inaagaw natin. No? Pati trabaho. No? Hindi. No? Lahat ay gusto maging mayor. Hindi lumaban kayo sa politika, ano? Para kung kayo ang magdesisyon, hindi yung gusto natin, ito yung gusto natin, hindi ka naman ang mayor eh. Ano? Bahagi yun. Kung gusto mo ipakita yung kung paano ang mag-imit, pwede siguro mag-suggest ka. Ano? Pero hindi mo pwede ipagpumilit yung gusto mo, bakit? Hindi ikaw yun eh. Ano? Kaya napakahalaga. Ano? Napakahalaga yung self-identity. Kinakailangan mapagtibay natin yun. Ano ka? Sino ka? Sino ka sa harap ng Diyos? Bahagi yun ng pagkilos na kung saan ay makita natin. Kasi kapag hindi natin maano yan, lilibangin tayo. No? Lilibangin tayo. Marami yung nililibang. Yun yung pamamaraan ng demonyo. No? Nililibang tayo na baka akala natin at maigiho si Juan Bautista. Hindi siya nalibang. No? Hindi siya napadala na ikaw na yung Mesiyas. Hindi, anong sabi niya? Hindi ako karapat-dapat magkalag ng kanyang pagkapak. Hindi ako yan. Hindi ako yan. Bahagi yun na nawa makita natin sabagat kapag hindi namin naunawaan yan ay tayo ay mapapaliwara ang buhay. Ang pagkilos natin ay hindi isang ayon sa bukasyon na itinalaga sa atin ng Diyos. At hindi talaga yun ang talagang dapat natin pagtutungan. At may mga pagkakataon mo na kung saan ay nililibang. Bagamat may mga pagkilos sa mundo kasi natin ay temporary. No? Pero sana maliwanag sa atin natin, ito ang direksyon na tinatahan ko kasi bakit? No? Dito ako tinatawag ng Diyos. No? So bahagi yun. No? Alam nyo, sabi ko ako rin yung ay may advocacy, halimbawa, gusto ko sana na yung mga plastic, kaya may machine ng plastic, ng sweater. No? Kaya lang, sabi ko, ay hindi ko magampanan eh, kasi bakit? Pare ako eh. Una sa lahat, pare ako. Nawa, yung na yung makita. Pwede naman yun, na maging bahagi ng advocacy. Pero, hindi dapat aagawin ng oras ko. Kasi kapag umagaw ng oras ko, ay mawawala tayo sa tamang direksyon na patutunguhan. Kaya, ito po yung hamon na pinapahayag sa atin ng Panginoong Kapal. Makita natin, katulad na pagkilos ni Jesus at ni Juan Bautista, ano tayo? At ano yung ginagawa natin? Paano natin malalaman yun? Kaya napakahalaga po, yung pagninilay. Pagninilay. Makita natin, unang higit sa lahat. Isa sa mga pamantayan na sabi na natin, grace builds on nature. Isa sa mga naging pamantayan. Grace builds on nature. Makita muna natin, ano yung natura? At doon tayo, kasi may kanya-kanya tayong galing eh. Hindi pwedeng sabihin na gusto ko maging senior. Ay, sintunado ako. Hindi yan ang pasyon na nais ng Diyos sigurado para sa akin. Sintunado ako eh.
So grace means sa nature. Anong nature na ipinagkaloob ng Diyos sa atin? Doon tayo magsimula. Asaan yung galing natin? No? Bahagi yun na kung saan ay matutunan natin. May mga kung tawagin natin tools na pwedeng tumulong sa atin dahil yung government natin, yung una, yung tinatawag na NCAA. Pwede rin yun, isa rin yun sa tool. Hindi ko sinasabing absolute, ha? Iba na yung pangalan ngayon ng NCAA. Nakalimutan ko na kung yung pangalan ng NCAA ngayon. No? Pero iyan yung isang tool na, dito ka magaling. Dito mo i-explore. Baka dito ka tinatawag ng Diyos. Kasi bakit? Ikaw yun. No? Ikaw yun. Huwag mong kunin ang bagay na hindi ibinigay sa iyo ng Diyos. No? Hindi pwedeng mag-grab lang tayo ng credit sa iba. O magkumuha lang tayo ng manggaya lang tayo doon sa ibang tao na hindi naman tayo doon. No? Maging totoo tayo sa ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Simula yung mismo sa natura na ipinagkaloob ng Diyos. Kung tawagin ako natin yun, sa galing natin, ano ba yung galing na ipinagkaloob ng bawat isa sa atin? At yun ang pag-ibayuin natin. Yung mga magagaling kumanta, meron tayong choir. So bahagi yun. You cannot be, kung tawagin natin ay master of everything. Kinakailangan na, hindi ba naman na ulit? Dito ba? Kaya ako, ng panahon namin, hindi ako sama sa choir. Hindi ako magaling kumanta eh. Saan ako nakasama? Kasi minaga, doon sa mga sakristan. So, doon ka mapunta. Kasi doon mo makikita yung pag-iwas na pinapamanin sa iyo ng buong iba. At pangalawa, hilingin natin ang tulong at awa ng Diyos na ito ay may isang katuparan. Kasi bahagi yun na kung saan ay katulad ni Juan Bautista na ipangaral. No? Hindi naman o ganun kadali na ipahayag. No? Ito ang ipahayag yung mali. Magsisi kayo kaligdan ng inyong mga kasalanan. No? May kanya-kanya tayong hamon na hinaharap sa daigdig na ito. No? Kaya bahagi yun natin. Hindi natin. Kasi kung diyan ka tinatawag ng Diyos, ay diyan ka uunad. No? At diyan inuunad ang bayan natin. No? Bahagi yun na kung saan ay isa na kung makikita natin. Sometimes, hindi ko masatuloy to support yung bawat pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Kaya kung masabi nga natin, no? Ako rin nga nawakan, sabi ko nga, lalo na yung mga magpapari, baka meron magpapari. No? Yan si, baka nandiyan lang, no? Matagal na tayo walang pari sa ating parokya. No? Kaya mo to support. No? Bahagi yun, panalangin, financially, no? Kinakailangan din ng financial na support sa mga nagpapari, lalo-lalo na yung panahon na ito. No? Bahagi yung moral support, bahagi ng pagkilos at yung patuloy na pangangalaga at pangangaral na para po ay magkaroon tayo ng bukasyon halimbawa ko sa larangan ng pagpapari. Pero dito nabanggit natin. Pero depende kasi may kanya-kanya tayo pinangahawakan. Ay kinakailangan natin sa puntahan ng bawat isa. Doon lamang makita natin yung tunay na pag-untay. Hindi lamang ng bawat isa, hindi lamang ng bawat pamilya, ngunit ng buong pamayanan naglilingkod sa Diyos. Kasi bahagi yun natin, nakitutuo tayo sa bukasyon na itinamanin ng Diyos, hindi lamang sa pag-untay ng ating bayan, ngunit ng ating pananampalataya. At yung gusto ng Diyos sa atin, gusto ng Diyos natin, tayo ay sabi nga natin, dinangin natin ang daigdig na ito sa ayon sa kanyang paanyaya sa bawat isa sa atin. Ano ito, ibigalain natin sa harapan ng buong kapal, no? Sabi na natin yung tunay na pagtulad. Alam nyo, kaya umiyasabi kalimitan ng iba, ha? Ako
ako ay gumaling gawa ng networking. Hindi yung networking na scam, ha? No? Ano mga galing networking? Ibig sabihin ng networking, tutulungan. Ito kailangan ko. Ito, meron ka niyan. Let us share notes, ideas, and resources, and even services. No? Hindi yung kami-kami lang. No? Bahagi mo yun, kahit sa simbahan. No? Pinubuwag ko kasi may mga ibang tao na ang gusto sila lamang. No? Hindi. No? Ang simbahan ay para sa lahat. Hindi lamang para sa simbahan. No? Hindi tayo lalago. Kapag kayo-kayo lang, tayo-tayo lang. No? Pinakailan na yun. Lahat-lahat. Bahagi ng pagkilos na kung saan ay nakita natin. Sabagat ang bawat isa ay may kanya-kanyang pagtawag na ipinamanin ng po may kapalo upang maging bahagi ng patuloy na paglilingkod sa kanyang kaharian.